Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong piling. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, kami ay nagpupugay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito ay isa pong dakilang kapistahan sa simbahang Katolika. Sa ating mga Katoliko, ngayong araw po marahil mismo sa
sa inyong lugar may mga mangyayari pong porosyon dahil ito ngayong araw po ang kapistahan po ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. And every time ito po ay lalabas, every time ito po ay lalakad sa mga lansangan, yung mga tao ang Diyos, ang kanyang presensya ang lumalakad kasama ng kanyang bayan. At ngayong araw po, at katunayan bawat misa, ang kanyang presensya ay sumasa atin sa banal na Eucharistia. Sa mga pagkakataong tayo po ay nagduda o kahit paano nanlamig sa pagtanggap sa kanyang presensya, sa painiwalang siya ay tunay na ating kasama. Tayo ngayon buong kababaang loob, humingi ng kanyang awa at kapatawaran. Para sa pagkukulang naming magpahalaga sa kabanalan ng Eucharistia at pagpapabaya sa marapat na paghahanda sa pagtanggap nito, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagpapabaya naming maging tapat sa Eucharistia sa aming buhay at paikitungo sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kapabayaang hindi pagdalaw sa iyo sa banal na sakramento, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amang ang banal, Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Atin pong iyuko ang ating ulo at manalangin ng taimtim sa ating Panginoon. Manalangin tayo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo. Ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo pong ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya rin ang nagbabasbas.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat ang hindi nila batid, ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis na pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay. Tayo'y iisang katawan, pagabat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad ng ialay ni Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas, akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na buong mahal. Buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tao, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng dugo ay nanahan sa akin at ako kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y mabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sumanglang sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Inaman na kapatid ang mabuhay ka ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal na kapatid sa mga nakaantabay ngayon sa broadcast po ng ating pong AM station na 846 Radyo Veritas at gayon din po sa ating pong live streaming, sa ating pong Sky Cable broadcast, sa ating pong mga broadcast sa pamamagitan ng ating partner stations, TV5, no? 1PH. At sa, I believe, may mga iba rin pong kumukuha mga Facebook page ng broadcast po ng Radyo Veritas. Maraming salamat po at inyong patuloy nawang suportahan ang ating pong Catholic station. Siguro po ang ilan sa atin ay nung bata po tayo, mahilig po yung ang tawag ay maglaro, they call it play, pretend, nagkukunwari. Siguro po ang ilan sa atin, may mga larong bahay-bahayan, no? Yung mga, dati po sa probinsya, yun pong mga dahon po ng nyog, gagawa po ng kunwari, dingding ng bahay, no? Tapos yung mga paso ng mga nanay po nila, gagawin kunwari, kaldero. Tapos yung mga dahon po, yung bulaklak, kunwari, gulay, kunwari, ulam, no? Kunwarian, bahay-bahaya, no? And narinig ko rin po sa mga nagpapari, mga dati, no? May mga bata daw po sila, no? Bata pa lang, nagkukunwari ang pari, nagmimisa-misahan, no? May mga pagkain nga nung may liit pa yung plat, no? Kunwari daw, yung osya po nila, no? Yung, alam ko, haw-haw ba? Yan po ata yung tawag doon na parang daw yung kailang, kunwari ay osya sa misa. Kunwari lang. Nakalungkot na magpahanggang ngayon, may mga tao na akala ang Santa Misa ay kunwari lang. Kunwari, katawan ni Kristo lang. Katunayan po noong 2019, isa pong nakalungkot na ginawang research, no, ng Pew Research Center doon po sa US, maniwala ba kayo na 31% lang ng mga Catholics doon po sa US ang natagpo ang nainiwala sa totoong presensya ng Panginoon sa banal na Eucharistia. No? Nabulabog noon yung mga obispo, yung mga pare. Anong nangyari? No? 31% lang ang nainiwala na sa bawat misa ang totoong presensya ng Diyos ang naroon. Although, ang sabi daw sa pag-aaral na ito, may kinalaman kung gaano kadalas magsimba. Yung mga tao daw na bibihira lang magsimba, only 51% among them ang nainiwala. Yan yung katawan ni Kristo. Yung mga linggo-linggo, at least kahit paano, 81% po sa kanila nainiwala. Yan yung totoong katawan ni Kristo. At yung halos mas madalas pa, no? Almost every day, at least 92% ang nainiwala. Totoong katawan at dugo ni Kristo ang nasa Santa Misa. Kaya nga po, depende po yan sa atin pong dalas pumunta sa banal na misa. No? Hindi po si Father nag-promote lang. Siyempre, pari ka no? Pero yan po yung trabaho namin talaga na ang Panginoon ay madala sa tao. At every time we go to Mass, totoo po, yung presensya ng Diyos, mararamdaman mo. Hindi lang ikaw pipilitin. No? Kung hindi totoo, sa bawat misa, no? Sa bawat galaw, no? Hindi po yun. Hawak mo ang beat, no? Sa bawat pipilitin, no? Kung hindi totoo, sa bawat misa, no? Sa bawat galaw, no? Hindi po yun, hawak mo ang beat, no? Sa bawat pagluhod, pagtayo, pag-awit, yung maramdaman, nariyan po ang Diyos.
Mga minamahal, sa atin pong ebanghelyo, para lang po mas magkaroon po ng linaw at diin, na hindi po ito kunwa-kunwarian lang na mismo ang Panginoon ang nagsabi. Sa Santa Misa po, no? Ito po yung sabi niya, ako ang pagkain nagbibigay buhay. No? Akala po ng mga tao, even po yung ating mga kapatid sa iba pong denomination, relihiyon, symbolic lang naman yan. No? Hindi mo naman kailangan kainin si Jesus. Kasi ano nga, ikaw ba ay cannibal? No? Kainin mo, ibig sabihin yung kanyang salita, iyong lasapin, iyong isabuhay, iyong kanin. Nang sa gayon, tunay nga, ang kaligtasan ay mapa sa iyo, yung kanyang salita ang ngayong kainin. No? Pero alam po ba ninyo, sa salita pong Griego, yung original words po na ginamit sa Gospel of John, no? Ang una raw po, ang word na kain, yung word na phago. No? Ako ang pagkain bibigay buhay. Ang word po sa Greek ay phago. And then yung nung narinig ni Jesus na yung mga tao, even yung mga alagad niya, nagbubulong-bulungan na, paano magawa ng Panginoon ito? No? Papakain tayo ng kanyang laman. No? Ang Panginoon, lalo niyang diniinahan, no? Ang kanyang ginamit ay word na ay trogo. Ba po yung phago, kainin lang. Ang trogo, ito po ay mas mabigat. Inyo pong nguyain. No? Nguyain ninyo yung aking laman. Ibig sabihin, totoo, kailangan mong kainin. Nguyain. At dahil po doon, nang paulit-ulit na kanyang sinabi iyon, ang mga Hudyo po noon, may mga batas sa Book of Genesis and Book of Leviticus, bawal kang kumain ng laman, lalo na may dugo. Hindi ka malinis. No? Kaya po ito'y nakaka-iskandalo para sa kanila. Kung kaya tunay nga, after po ng gospel na ito, no? Ito po ay from John chapter 6, verses 51 to 58. After po ng episode na ito, isa nang umalis ang ilan sa mga dati tagasunod ng Panginoon. Kasi hindi nila kayang tanggapin. Papakain mo sa amin yung katawan mo, yung laman mo, yung dugo mo. Ano ka? No? Hindi kami cannibal, no? Nakakadiri ka. No? Ay mga tao, isa-isa nang nag-alisa. No? At ang Panginoon, hindi hinabol yung mga tao. Teka muna, joke lang yun. No? Teka muna, let me clarify. I don't mean it to be literal. Walang ginawang gayon ng Panginoon. Yung mga hindi matanggap, hinayaan niya. Tapos yung mga naiwan, kanyang tinanong, kayo, iiwan nyo rin ba ako? Ibig sabihin, pinangatawanan ng Panginoon ang kanyang sinabi. Ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, pagkain at inumin. Kung nag-antay lang talaga sana yung mga taong ito, mas naunawaan nila. Kasi after po nito, ang Panginoon po doon sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, yung kwento po ni Jesus, kanya pong itinatag ang banal na Eucharistia. Kung saan kanyang sinabi, sa bawat pagdiriwang po ng misa, paghawak niyang tinapay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya niyang sabihin, ito ang aking katawan. Hawak-hawak ang tinapay. Ito ang aking dugo. Hawak-hawak yung kalis ng alak. Again, hindi po ito kunwa-kunwari. Sa bawat misa, ang bawat Eucharistia, nariyan po ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, importante po ito sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung mayroon pong mga bagay na hindi mo pwedeng compromise as Catholic, minsan, halimbawa po, may mga turo po, no? Siguro yung panamit. Dati po, sa ibang bansa, no? Ang mga pari, dapat naka-black lang po, ang Pope lang ang naka-white, no? O kaya, doon po sa ibang bansa, kahit paano, napaka-formal ng damit, no? Sa Pilipinas, ano ba yan? Ba't nagsisimba kayo? Ganyan yung suot ninyo. Kasi nga, in a way, nakakompromise. Sobrang init, no? Hindi po, kaaya-aya po yung panahon. Kaya minsan po, mga ganun po mga hinahayaan. Sige, hayaan nyo na. Pero yung Eucharistia, ito po ang isa sa mga turo. It can never be compromised. Sentrong-sentro po ito ng ating pananampalataya. Kung hindi mo ito kayang tanggapin, nakakalungkot, hindi mo kayang tanggapin ang turo ni Jesus. At yung pagiging bahagi ng kanyang simbahan at ang kanyang pamilya
ay hindi mo maaring magawa. Dahil ito po yung sentro, ito po yung ugat at nagkukunan ng buhay ng mga Katoliko, yung banal na Eucharistia. Kung kaya po, ito yung dahilan ng simbahan. Hindi Hindi naman po ito sa pagmamayabang o hindi po ito para lang to rationalize or justify. Bakit nagagandahan po ang mga simbahan? Dapat yung mga ganyang mga bagay, huwag yun ang paggawa. Simpleng kubo na lang. Para sa mga pobre, ibigay natin mga nangailangan, mga gutom. No? Totoo po, hindi kailangang kalimutan yung mga dukha. Pero yung ating pananampalatayang sa bawat simbahang mayroong misa, nariyan po ang Diyos. And God deserves the best. Yung kanyang bahay. No? Minsan, tanong ng mga tao, grabe naman po yung kalis ng pare, ginto. No? Yung lagyan ng ostya, ginto. No? Although, hindi po talaga ginto. Gold-plated lang po talaga yan. Ano? Pero, we want it to be dignified. Dahil yan po yung humahawak, naglalaman ng katawan at dugo ni Kristo. Ang bawat misa, nariyan po ang Diyos. Kaya, again, not to justify and rationalize, pero totoo po ito, no? Yung mga pamisa po ninyo, kila Miss Rene, kila Miss Allen, kila kayo Homer, ito po ay narito po ngayon sa altar. No? Meron pong folder dito, ang kapal-kapal, yung mga pangalan, mga intensyon, yung mga may karamdaman, mga may sakit, yung mga yumao, mga may kaarawan, narito po yan. Nasa altar, kung nasaan ipinapatong po namin ang katawan at dugo ni Kristo. Ang dasal ninyo, isinasama namin sa misa. Ang dasal ninyo, aming ibinubulong. Kaya nga lang po yung isa sa aming mga kasamahan dito, no? Sa baba, no? Yung ating guard sa baba, no? Si Kuya Ervin, no? Yung kanya pong nanay po ay yumao last week, no? At I asked, ang pangalan ng iyong nanay, no? Si Virginia, no? Yun po ay isinasama ko, ibinubulong ko sa misa. Bakit? Hawak ko po ang katawan at tugon ni Kristo. Yung bawat pari po, yung inyong hininging, Father, ipag-pray nyo po sa bawat misa. Nasa isip po namin yon. Ibinibulong po namin sa Diyos iyon. Pinapanalangin po namin kayo. At siyempre, pinaka-importante, mismo sa Jesus ang sabi niya, tandaan ninyo, pag hindi nyo kanin ang aking katawan, ang inumin ng aking dugo, yung buhay na mayroon ako na galing sa Ama, hindi mapasa inyo. Yung ating katawan, hindi po ito kayang makapasok sa langit. Isang katawang mahina, makasalanan. Pero dahil po ito'y tumatanggap ng katawan ng Panginoon, ng dugo ng ating Panginoon, yung dugo na galing sa Diyos, nalalantay sa aking pong katawan at sa inyong katawan, tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Tayo po ay nagkakaroon ng kakayanan makapasok sa langit. Tumanggap ng kabanalang galing sa Diyos. Mga minamahal, recently, nakatuwa naman po, ngayong 2026, mayroon pong resurgence o pagtaas muli sa pananampalataya sa kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Meron pong ginawa mulit ni survey, no? Kahit paano, 90% na of those who go to church, at least again, ito sa US, no? Naniniwala po, ito po ang katawan at dugo, ang real presence ng ating Panginoon. Ngayong mga araw pong ito, no, I'm sure sa inyong parokya, sa mga lugar po ninyo, but of course, sa bawat misa po, may mga prosyon. Paumanin po sa inyo, maaabala ngayong araw. No? May traffic po. No? May mga parokya po, ilalabas ang katawan ni Kristo. Yung banal na Eucharistia sa lansangan ilalakad para bang dadalawin kayo ng Diyos. Dadaan ng Diyos sa bahay ninyo, sa kalye po ninyo. At hindi lang po ito prosyon, no? Parang si Padre, sino ba yung parish priest ngayon dyan? No? Ang ganda ng damit ng mga sakristan, ng mga lektor, ng mga lay minister.
Sana hindi po yung mapansin natin, yung hawak po ng pari, ang totoong presensya ng Panginoon. Pag inyong malamang dadaan po sa inyo, lumabas po kayo. Dungawin po ninyo yung Panginoon. Kawayan po ninyo yung Panginoon. Bumulong kayo sa Panginoon. Yan po ay totoong Diyos dumadaan sa inyo. Manalangin kayo. Magtiwala kayo. Ito po ang kaganapan ng kanyang pangako. Hindi ko kayo iiwan. I will be with you until the end of time. Ito po ay kanyang ginagawa dahil sa bawat misa, bawat Eucharistia na ating pinapanalangin. Amen. Ngayon po, tayong lahat ay tumayo, ating sama-samang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa naroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na mag-ulip, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa banal na Eucharistia. Hinihiling namin ang pagkaing espiritual na nabibigay buhay at presensya mo sa amin. Dinggin mo po ang aming mga dasal para sa lahat habang aming nadalangin. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa ang kanilang buhay ay maging tapat na saksi sa kabanalan ng Eucharistia. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, nawa ang Eucharistia ang magbuklod sa amin bilang iisang katawan ni Kristo sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Para sa parokya, nawa ang Eucharistia ang maghatid ng pagkakaisa, katarungan at kapayapaan, lalo na sa mga kabataan. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, nag-iisa at nasa laylayan at sa mga yumao, naway matagpuan nila ang lakas, aliw at walang hanggang kagalakan sa Diyos. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at tatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Jesus, aming buhay na pagkain, dinggin mo po kami, akayin mo po kami sa mas malalim na pakikipag-isa sa iyo at gawing salamin ng iyong pag-ibig ang aming buhay, magpa kailanman. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganas ang sa aming kaloob at pagsasalo, Nagbibigay buhay.
at kanlungan ng bayang kong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay minasmasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang saan. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo po ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao, sa pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagkasalong ito, kami iyong lilingap upang sa iyong anak kami ay makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Pinagmaga ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa sa kaitaasan. Mapalad po tayo muli ang Panginoon na sa atin, ang kanyang presensya ay makasama natin. Ang tinapay at alak ay magiging kanyang totoong katawan at dugo. Ating ngayong tanggapin si Jesus sa ating piling. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong aalahanin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na amin ngayong inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila, Panginoon, at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po ay nakititiyak ng ating dalangin makarating sa Ama, lalo na sa Santa Misa, dahil si Jesus ang ating kasamang dadalangin sa Kanya at si Jesus ang dadalangin para sa atin. Sama-sama tayong tungog ngayon sa ating Ama sa Langit sa panalangin siya mismo, ang anak, ang nagturo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Purihin po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat din po ngayon, inyong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag mo po ang aming napakarami, may bigat at mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei, Vitolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang presensya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na paikinabang sa iyong buhay na idnudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugo, banal na kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po tayo magwakas ng ating pong pagdiriwang po, ngayon pong Corpus Christi, ngayon pong kabanal-banalang linggong ito, isa munang patalastas, no? Sa pagdiriwang po ng kapistahan ng kamal-mahalang puso ni Jesus, ito po ay June 12, at ang kalinis-linisang puso ni Maria, June 13, mag-aalay po ng banal na misa para sa inyong mga intensyon. Po namin ng lahat na dumalo sa ating banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong mga pamisa, tumawag lamang po sa numero ng Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o
o kaya mag-text po kayo sa aming numero 0917-631-4589. Inyo pong hanapin si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. And finally, sa atin pong mga nagsisimba, palagi po ang atin pong dasal, may mangyaring mga himala sa ating buhay. Yung ating mga panalangin, sana ipagkaloob. May mga himala na nais tayong hingin sa Diyos. Pero nais sabihin ng Diyos sa atin, sana wag lang himala ang hanap-hanapin ninyo. Ako mismo, tanggapin ninyo. Kaya po mismo yung Panginoon naging katawan at dugo, yung kanyang tinapayat, yung napatpalak naging kanyang katawan at dugo, upang ating matanggap sa bawat misa. Kaya po tayong lahat, inaanyahan, magbalik po sa misa mismo. Although ang Radyo Veritas, kayo po lahat, through our broadcast, hangad na yung marating po kayo. Pero still, kung maaari po at kung pwede naman, makapagsimba kayo para po yung katawan ni Kristo, matanggap po ninyo. Ang aming pong chapel, ito po ay nasa EDSA, corner po ito ng West Avenue. Kung gusto pumunta po dito or sa mga parokya po sa inyo pong paligid. Sa huli po, tandaan po natin na wala pong higit pang grasya o biyaya kung hindi yung katawan ni Kristo. Yung kanya pong presensya na ating natanggapin at mapasa atin. Samahan tayo sa anuman pong pagdaan natin sa buhay. At tayo nakatitiyak, magtatagumpay tayo dahil si Jesus ay sumasa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Kayo po ay magsiyoko at tanggapin ang pagbabasbas ng Diyos. Panginoon, itinatag mo ang Eukaristiya para makaisa mo ang lahat ng sumasampalataya. Huwag mo pong tulutang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Panginoon, sa Eukaristiya, ang iyong bayan ay nagsasalo sa parehong banal na pagkain. Pagbuklorin mo po kaming lagi bilang bahagi ng parehong katawan. Amen. Panginoon, tinugunan mo ang gutom ng iyong bayan sa pamamagitan ng Eukaristiya. Sa sakramentong ito, tulutan mo pong tumupad sila sa iyong kalooban. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpalang linggo po and happy feast day po sa ating lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro